Hello mga be! Ngayon ay April 6 at ngayong araw na to, ang ika-6 na taon na itinuturing namin na second life ng asawa ko. April 6, 2017 kasi nung naoperahan siya at tinanggal ang bukol sa kanyang bituka. At itong mga picture na to na pinapakita ko, yan yung mga picture na mayroon na siyang nararamdaman. 4 months pa nga lang siya nung mag-umpisang lumabas ang mga simptomas ng kanyang sakit. October nga ng 2017 nung nag-umpisa siyang manghina pero pumapasok pa rin siya sa trabaho mga be. At December ng 2017 ay hindi niya na kinaya ito at nagpasali na siya dito ng dugo. Nung una ay sa private hospital siya dahil wala nang tumatanggap ng mga public hospital at punuan daw. December 30 nga nang makonfine siya dito at dito na rin kami nag-New Year. Kung nasalina na siya ng dugo, akala namin ay okay na. Pagkalabas nga namin sa hospital ay dumiretso kami sa amin at doon muna siya nagpalakas. Nung inakala namin na malakas na siya ay bumalik na kami sa Taytay pero kinabukasan lang nung bumibili kami ng almusal ay hinimatay na siya. At dahil wala na kaming kapera-pera noon, yung isang tiyahin niya na nagsabi sa amin na dumiretso na kami sa PGA at sinagot niya na rin ang mga pamasahe at mga panggastos nga namin in case na makonfine kami sa hospital. Pagdating nga namin sa hospital, hindi na nga talaga kami pinauwi at 2 weeks kaming nagtagal sa emergency room dahil wala nga daw bakante sa ward. At nga ng exam na ginawa na sa kanya at yun, na-confirm nga na mayroon siyang colon cancer, stage 3B. Nung sinabi nga ng doktor na kailangan siyang operahan ay natatakot na nga ako. Nung panahon na yun ay gulong-gulo rin ang isip namin at hindi namin alam kung anong desisyon nga ang gagawin namin. Dahil maraming ang nagsasabi sa amin na wag daw magpapa-opera si Eric. Dahil daw kapag nagpa-opera ay katapusan na nga daw ng buhay. Kaya kayo, wag kayong makikinig sa mga sabi-sabi at hindi nyo nga alam kung tama nga naman talaga ang sinasabi nila. After 2 weeks namin sa emergency room ay pinauwi din kami at tatawagan na lang daw kami kapag may bed na available sa ward. Nung March 27 nga ay natawagan na kami at eto naka-confine na kami sa ward dito. At yan, lagi kami nagdadasal dahil nga ipinagdadasal namin ang araw ng kanyang operasyon. At dumating na nga ang April 6, ang araw ng kanyang operasyon. Eto, tapos na siya dito maoperahan. Ilabas nga dito ang parts ng kanyang bituka at dyan na siya dudumi. After niyang maoperahan ay ang dami niya pang pagsubok na pinagdaanan. Dahil nga hindi basta-basta ang maoperahan at mailabas ang bituka mga be. At nung nakalabas na kami ay dito na talaga kami tumuloy kina Tita Emma. Simula nga nung nasa emergency room kami nung lumabas kami dito na kami tumuloy. At tingnan niyo ang itsura niya ay sobrang payat dahil nga ayaw niyang kumain. Dahil every time nga nakakain siya ay nasusuka siya. Pero minomotivate ko nga siya na minomotivate dyan. Sabi ko nga sa kanya ang liit-liit pa niya siya para mawala ng tatay. Kaya sana naman ay labanan niya ang sakit niya. Kaya nung kaya niya ng kumilos-kilos, eto at nagbabantay na rin siya kay Yesha. Sabi ko nga sa kanya, libangin niya na lang ang sarili niya sa panonood o sa pagbabantay sa anak niya. Alam niyo ba mga performance pa lang ako nakapanganak, si Eric ay nag-umpisa ng nakaramdam ng kanyang sakit. At si Yesha naman ay na-confine din yan at nagkaroon din ng pagsusuka at pagtatae. At habang si Eric naman ay naka-confine sa hospital at yung anak ko naman ay nasa pamilya ko. At tinubuan niya daw ng tigsa sa buong ulo niya. At nung pagkalabas namin ay naaawa na yung kapatid ko sa anak ko at paniiyak na nga daw. Kaya nga kinabukasan pagkalabas namin sa hospital, pinuntahan ko na agad yung anak ko sa San Mateo at kinuha ko na agad. Yung tipong wala ka pang pahinga at hindi ka pa nga nakakabawi sa lakas mo. Pero kailangan mo ngang magpakananay dahil isa ka ngang nanay, ay kailangan mo at obligasyon mong alagaan ang anak mo din. Kailangan mo ngang pagsabayin ang pagiging isang asawa at pagiging isang ina. Pero thanks God at kinaya ko nga ang lahat. At syempre hindi rin namin makakaya kung wala ang tulong ng ibang tao at ng aming mga kapamilya. Kaya nga ito si Eric ay nagpupursige talaga siyang gumaling. At sa awa nga ng Panginoon, eto at nakakasurvive pa rin kami. At syempre hindi pa natatapos sa operasyon ang lahat. Kaya eto patuloy pa rin ang aming pagpapacheck up. Nung una nga ang sabi ay for chemo nga daw si Eric. Pero hindi nga kami tumigil sa pagdadasal mga be. Na sana nga ay wag nang i-chemo siya dahil baka hindi niya kayanin. Tulad nga ng sinabi ko ay hindi kami tumigil sa pagdarasal. Kung saan saang simbahan na nga kami nakakapunta para lang nga ipagdasal na sana ay normal na ang lahat sa kanya. At sa awa naman ng Panginoon na nagpa-CT scan siya ulit at nung nagpa-laboratory siya ay lahat normal. Hindi pa nga natatapos ang gamutan ni Eric dahil hanggang ngayon ay nakalabas pa rin ang bahagi ng kanyang bituka. Kumbaga nakakulostomy pa rin siya at doon pa rin siya dumudumi. At patuloy pa rin kaming nananalig na sana ay okay pa rin ang lahat sa kanya. Na sana kapag nagpa-laboratory at nagpa-CT scan siya, sana normal pa rin ang lahat. Kaya ngayong araw nga ay ika-6 na taon na nakalabas ang kanyang bituka mga be. Sa totoo lang, kailangan niya nang ipabalik yun pero dahil nga marami pang gagawin bago maibalik yun, ay hindi pa namin nagagawa. Unang-una yung budget dahil wala kami nun kaya hindi namin maipagawa agad-agad ang CT scan, laboratories at kung ano-ano pang ipapagawa ng mga doktor. And then, ibabalik, kailangan ng panahon. Sa totoo lang mga be, gusto na rin namin talagang ipabalik yun dahil yung paligid, yung skin sa paligid ng bituka niya ay nagsusugat na. Pero habang hindi pa nga na ipabalik, eto at patuloy pa rin kami nananalig na sana okay pa rin ang lahat.